Ayan. Hello, class. Ayusin natin yung camera natin. Grabe, parang bumalik ako sa pagka CHRA, no? Itong topic natin for today, yung tawag nito, Labor Code and Monetary Statutory Benefits. Pwede nyo siyang stepping stone kapag magtitake kayo ng CHRA next SEM. Kasi magpo-fourth year na kayo, fourth year, first SEM. Yan, pwede na kayo mag-take ng CHRA. So, hindi ko siya masyadong i-elaborate, no? Kasi masyadong mahaba to actually. Yung labor code pa lang, puro Republic Act ganito, ganyan. Kaya din nasabi na ang psychology is pre-law course siya. Yan. So, yung mga employee benefits, paano siya kinocompute, yung mga SSS, pag-ibig, PhilHealth, yung mga yan, hindi ko na siya sinali kasi ang tawag nito, talagang mahaba siya. Baka hindi kakasya yung 3 oras na pagdi-discuss ko. Proof and yarn. Okay. So, ang nilalaman ng topic natin today will be about the employer-employee relationship. Yan, ang mga employment classifications. Ano-anong klase ng employment meron ba sa Pilipinas? Also, yung wage rationalization. Magkano ba ang minimum wage ng kada region? And also, labor relations and unionism. Pag kunwari, gusto mong magkaso sa employer soon, makakatulong ito. Bigyan ko kayo ng insights about dyan. Also, working condition standards, working conditions, saang lugar sila dapat magtrabaho, sa service ba, sa agriculture ba, and so on. And yung pinaka-highlight din ng lahat, no, yung monetary statutory benefits. So, dito kino-compute yung regular holiday, overtime, yung sinasabi ko. Yung mga iba't ibang klase ng leave, like sick leave, vacation leave, service incentive leave, and so on. And also the employees compensation. Okay, mag-start na tayo. Okay, employer-employee relationship. Okay, so, dito sabi diyan, yung amount of labor time expected for task completion. Ibig sabihin, yung boss mo, siya ang magdidikta sa'yo kung anong oras ka papasok and ano ang tatrabahuin mo. Kumbaga, job description, ganon. Selection and engagement of the employee marks the initial stage of the relationship. So, once na na-hire ka as an employee and meron ka ng engagement or meron ka ng communication dun sa boss mo, like for example, sinabi niya sa'yo na, okay, ganitong oras ka papasok, ang day off mo is ganito, ganyan, ganyan. That is the initial stage na meron na kayong relationship ni employer. Hindi siya romantic relationship, work relationship. Okay? Masasabi rin na employer-employee relationship kapag ka yung bayad mo, yung sahod mo, nagsiserve siya as yung primary indicator na meron ka ng employment bond or meron ng patunay na nagtatrabaho ka talaga sa company na yon. Power of dismissal allows the employer to terminate the employment contract legally. Okay, so meron kasi tayong tinatawag na just causes and authorized causes. Paki-take note yun, no, yung just causes and authorized causes. Kapag sinabi nating just, J-U-S-T causes, yan yung kasalanan ng empleyado. Kaya sila na-terminate based kasi dun sa behavior or conduct nila bilang empleyado. So, sa mga kaso na to, yung mga empleyado, meron silang nagawang mali and ang result is hindi na sila entitled for separation pay once na terminated ang contract. So, as you can see dyan sa slide natin, power of dismissal allows the employer to terminate the employment contract legally kasi merong basihan yung just causes at authorized causes. Kapag sinabi naman nating authorized causes, ito yung hindi naman kasalanan ng employer, no, pero may mga reasons kung bakit sasabihin sa'yo ng company na
terminate na yung contract mo. One could be retrenchment or yung pagkakat ng staff dahil merong severe financial loss yung company. Another is redundancy kapag ang isang posisyon sa isang company is no longer needed. For example, admin staff ka, gumagawa ka ng payroll na meron ka similar na role sa HR staff. So, magkakaroon ng redundancy sa trabaho, kaya ang gagawin ni employer is ikakat niya yung isa sa position na yon. Basically, hindi si HR staff kasi si HR kailangan siya ni boss. So, matatanggal ngayon si admin staff. At yung pagkakatanggal ni admin staff dahil hindi naman siya nag-resign, yun ay masasabi nating authorized causes. Kailangan ng business na magtanggal ng tao, and kapag nangyari yon, meron siyang deserve niya ang separation pay. Separation pay, explain ko din yan. So, another reason kapag sa authorized causes is nagsara na yung business. Nag-shutdown na bankrupt. Bibigyan ka pa rin ng separation pay ng company dahil sila yung may fault. Also, kapag nagkasakit yung employee na hindi na talaga siya makapagtrabaho, ganyan, si company siya na ang nagpuputol ng kontrata. Parang inisip niya na mas mapapagastos ako pagka palagi na lang siyang absent and kailangan ko magpa-overtime ng tao. So, better yet, i-terminate ko na lang yung kontrata niya. Okay? And mangyayari lang yun kapag yung employee is meron siyang talagang nakakahawang sakit na hindi na rin kakayanin ng medical leave. Kailangan na i-cut yung contract. Okay? Yun yung isa sa mga powerful dismissals ng ating employer. So, the employer's power of control dictates both the end result and the means to achieve it. So, anong sinasabi niyan? Yung the end kasi, for example, hindi mo masasabing empleyado mo ang isang tao kung one day lang siyang nagbigay sa'yo ng service. Like, for example, nasiraan kayo ng gripo, tumawag kayo ng tubero. So, ikaw, ang gusto mo lang mangyari is maayos yung gripo. Hindi mo sasabihin sa tubero na anong liabe ang gagamitin niya, anong tape ang gagamitin niya, ganyan, anong oras siya magtitake ng lunch break. Kasi ang control mo lang is yung end or yung result. End result, maayos yung gripo. Therefore, si tubero considered siya as the independent contractor, not your employee. Okay? So, yung means naman, yan, and the means to achieve it. So, pag sinabi nating the means, ito na yung mag-hire ka ng isang empleyado and sasabihin mo na, okay, ganito ha, Tiffany, ang pasok mo is 9 to 5. May lunch break kang isang oras, meron kang coffee break na 15 minutes. Yung 15 minutes coffee break mo, paid yon. Yung lunch break mo, hindi siya paid. Ngayon, sa trabaho mo, itong mga gagamitin mo. Gagamit ka nitong desktop, may mga papaturuan na lang kita kay Carla na gamitin itong software na ito para matrain ka sa trabaho mo. Okay, so dahil doon, you are directing the process or the means. At dahil doon, nagkakaroon ng employer-employee relationship. Okay, naintindihan na yun na. Next, contracting and recruitment agencies. Wait lang, sundan ko yung study mats nyo. Ay, ito pa pala yung fourfold test to establish employer-employee relationship. Wait lang. Na-discuss ko na pala siya, yung power of wages, ganyan, yung dismissal, and so on. Okay, dito tayo sa labor-only contracting. So, sabi, ito yung arrangement na kung saan yung contractor or subcontractor, hindi sila or they merely recruit or magsusupply sa mga places ng workers to perform a job or work for a principal. Ayan.
wait lang i-explain ko siya ng mabuti. So, sa labor contracting class, hindi man tama sabihin pero ito yung the illegal way. Kasi nakikita natin siya as middleman scam. So, yung contractor, kunwari sa construction, no, isa lang siyang recruiter na nagpo-provide ng empleyado pero wala siyang actual na business tools or supervision. So, ang concept dyan, yung contractor, siya lang ang nagsusupply ng tao. O, ito, ipasok mo to sa kumpanya mo kasi magagamit mo siya. Ganyan. So, once na nagdumating yung mga workers sa company mo, ikaw na ngayon as employer ang magbibigay ng tools and you will tell them exactly what they have to do. So, in short, walang kapital, walang nilabas na pera si contractor and hindi niya ini-exercise yung control doon sa mga hinar niyang na tao. In short, si contractor, siya yung tinatawag nating middleman. For example, ako yung may-ari ng isang kumpanya, si Twinklebox. Twinklebox na lang. Ngayon, tinawag ko si Mavi. Si Mavi will stand as the contractor. Mavi, kuhanan mo ako ng tao kasi kailangan ko para sa pagpapatayo ko ng Twinkle Box. Yan. Si Mavi ngayon, wala naman siyang nilabas na pera, hindi naman siya nagtayo ng restaurant, hindi rin siya nagtayo ng recruitment agency niya. Tawag lang siya, kumbaga tamang post lang siya, then recommendations ng iba't ibang kakilala. And then makakalikom siya ngayon ng tao na kailangan mo, ibibigay niya yun sa'yo. So, ikaw na CEO ng Twinklebox, ikaw ngayon ang mag-order doon sa workers. So, illegal way siya, class, kasi wala parang very verbal lang ang usapan nyo ng contractor na kailangan ko ng tao. Ngayon, pag nagka-aberya, wala kang habol dun sa contractor kasi verbally nyo lang siyang pinag-uusapan. Next, we have the job contracting. Tama ba? Job contracting. Sa next study match nyo. Sorry. Napagod talaga ako ngayon. So, sa job contracting, isipin nyo siya na isa siyang hiring specialist sa isang company. We will consider job contracting as the legal way. Kasi, kapag sinabi mong contractor, no, meron siyang real business na may sarili siyang equipment, supervisors, and money. So, ang concept dito, you hire a company to do a job. Meron siyang recruitment agency or totoong business. And yung recruitment na yon or yung mga taong nakuha niya, they bring their own team para matapos yon. So, kumbaga pa nagpapatayo ng bahay, meron ka lang kakausapin na parang foreman, ganyan. O magkano, pakyawan ba, arawan ba, ano ba. So, yung contractor, hindi ikaw, kundi siya ang magsasabi doon sa mga dapat na trabahuin. Siya ang magkocontrol, hindi na ikaw. Nagigets nyo ba yung thought? Ulitin ko lang, no? Ako yung magpapagawa ng bahay, for example. Meron akong kontraktor. Nag-usap kami ni kontraktor ngayon na basta ang gusto kong mangyari ganito. Dapat 5-story na bahay, may swimming pool, ganyan. Si kontraktor ang maghahanap para sa'yo, pero in this way, si kontraktor, siya yung may business. Meron siyang mga kagamitan, meron siyang mga sariling tao na pwede niyang matawag na hindi naman directly involved sa'yo at hindi mo kailangan ng tao. Ang gusto mo lang is matapos yung pinapagawa mo. Okay? Saan na tayo? Private Employment Agency. So, ang private employment agency, sabi diyan, any legal or natural person who acts as a mediator for employment or who provides employers with workers for the purpose of either direct or indirect pay. So, private employment, private recruitment. Okay, sige. Naguluhan tuloy ako. So, kapag sinabi natin private employment agency,
Ito yung mga third party na nag-hire ng mga tao like I have discussed ng mga previous days no nung sa recruitment and interview Kemerut. So si private employment agency, siya, kunyari ako, kailangan ko ng tao for Twinkle Box. Okay, pangalan nito. Okay, Psychsoc Recruitment Agency, kailangan ko ng 50 na tao para sa business ko. So, yung private employment agency na yun, hindi yan siya gagawa ng libreng service. Meron at meron siyang fee. Depende ngayon doon sa pinag-uusapan natin na uh, cost per qualified applicant and cost per applicant. Doon na siya nag-a-apply. Yung diniscuss ko dati. Okay? Kapag ka private recruitment agency naman, usually ito yung mga nasa school, sa mga simbahan, like for example, mga free sila, non-government organization itong mga to. They will post in your behalf na walang bayad. Example, si UCU, kailangan naming mag-hire ng part-time instructor for College of Human Sciences. Iko-contact ngayon ni UCUC Civil Service Commission at doon sila magpo-post ng job hiring. So, UCU is considered as a non-government organization under the operations of Urdaneta. Pero dahil government nga siya, ang tawag nito, meron siyang ibang service na hindi na kailangan singilin for recruitment. Yun yung example ng private recruitment agency. Okay, let's proceed. Employment classifications. Una is regular employment. Regular employment, ang tawag nito, tuloy-tuloy lang yung trabaho. Wala siyang putol. For example, doon ka na mag-stay ng 10 years, ganyan, meron kang kontrata na regular employment. Pag probationary employment naman, meron siyang trial period. So, parang contractual, kumbaga, meron ka lang 6 months to prove na kaya mo yung trabaho and mayroong assessment. Kapag bumagsak ka dun sa assessment, you will not be considered for regularization employment or regular employment. Meron siyang trial period. Temporary employment naman, ito yung mga fixed term. Parang kami. Job order, project-based, seasonal, or casual work, including day labor. Temporary employment kami kasi every SEM, nagre-renew kami ng contract. Okay? Seasonal employment naman ay seasonal from the word itself. Like for example, Christmas, New Year, ganon. Per season siya. Kailangan ng tao kailangan ng employees kapag dadagsa yung maraming tao sa isang company or maraming customers. Next, yellow dog contract. So, sabi dyan, an illegal agreement. Okay? Sa yellow dog kasi class, yellow dog contract, galing yan sa American slang. So, sinabi kasi to sa isang worker na papapirmahin siya ng kontrata if hindi ka sasali sa mga union. Union meaning sa labor sa DOLE, yon, Department of Labor and Employment. Yan, yung union kasi yun yung kakampi ng mga empleyado. So dahil diyan yung rights nila nawawala, yung right nila as an employee na tumanggi kapag ayaw yung trabaho is nawawala. So, para lang makuha nila yung trabaho nila, they will go as low as they can be or as coward as they can be. Kaya sila tinawag na yellow dog. So, eventually, yung pangalan is na-stuck siya kasi nakikita na para siyang kasing dirty ng tactic ng mga bosses para lang yung mga workers is mag-stay. So, paano gumagana tong yellow dog? So, to get the job done, or to get the job, the worker, kailangan niyang mag-agree sa hindi ka sasali ng labor union
magki-quit ka sa any union na currently member ka, magre-resign ka sa trabaho immediately kapag nalaman namin na sumali ka ng labor union. So, legal ba siya sa Pilipinas? Hindi. Kasi ang yellow dog contracts are strictly illegal. Dahil tinatanggal ng boss yung right niya doon sa Constitution and Labor Code wherein doon nakalagay yung right mo as an employee. Also, kapag ka ang isang empleyado pinilit kanyang pumirma para lang makuha mo yung trabaho, they are committing a crime, tinatawag nating unfair labor practice. So, it is considered a violation of civil liberties. Inom lang ako tubig last. Okay, ano nang susunod natin? Ayan, wage rationalization and minimum wage. So, mahaba kasi yan. From NCR, Cordillera Administrative Region, pababa sa Tawi-Tawi or Hulo-Sulu, merong naka-bracket na sahod. Ayan, so nasan na tayo? Tinawag kasi ako. Okay, so wage rationalization and minimum wage. So, ang nagbibigay ng minimum wage sa atin, sa Region 1 and sa buong region sa Pilipinas, si Tripartite Kemerut. Wait lang, tingnan ko. Ayun, si Regional Tripartite Wages and Productivity Boards or yung RTWPB. So, sila yung nagre-review, sila yung nagbibigay ng proper and adjust na minimum wage rates ng buong region. And also included dyan ang kasambahay. Wait lang, i-check kong mabuti ha. Mahirap nang magkamali. Okay, wait. Nasaan na yung nabasa ko kanyan? Okay. So, from the National Wages and Productivity Commission, imamandate siya ngayon ni RTWPB. So, currently, ang rate ni National Capital Region is nasa, I think, 600. Kasi sa atin, starting from, 658 to 695 si NCR. Tapos, dito sa atin sa Region 1, minimum is 480 and up to 505 pesos. And dapat, ang standard na working hours is 8 hours lang. Nagiging 9 siya kasi kasama yung 1 hour lunch break na hindi bayad. Okay? Na tayo, payment structures for employees. So, meron tayong tinatawag na mga monthly paid, daily paid, and also workers paid by results. So, when we say monthly paid employees, actually merong computation yan eh. Kaya lang, kapag sinabi ko na naman sa inyo, medyo mahaba na naman yon and medyo, komplikado siyang i-discuss. Mas maganda kasi kapag face-to-face ko siyang dinidiscuss sa inyo. Though, hindi naman natin siya kailangan as of now, pero bigyan ko lang kayo ng pahapyaw na information about this kind of So, pag sinabi nating monthly paid employees, sila yung paid every month. Kaya nga, monthly. So, kasama dyan na binabayaran sa kanila yung mga rest day nila, yung mga special days, mga regular holidays. So, ibig sabihin, 365 days meron silang sweldo, buong taon yan. Pag daily paid employees naman, ito yung mga empleyadong binabayaran lang sila doon sa actual na araw na trinabaho nila. So, for example, ang typical na employee is in 1 week, in 7 days, meron lang siyang 1 day na rest day. So, yung 6 days is kailangan niyang magtrabaho. Pag nag-absent siya or nag-leave siya, unpaid leave specifically, kung ilan lang yung pinasok niya doon sa 6 days, yun lang ang masasahod niya. Doon din pumapasok yung no work, no pay.
Kapag di ka pumasok, wala kang sahod. Pumasok ka ng 6 na araw na naka-assign sa'yo na pasukan mo, kompleto yung masusweldo mo. Okay? Daily paid. You were paid per day. Kapag sinabi naman nating yung mga empleyadong binabayaran sila because of results, ito yung mga taong bayad sila dahil ito yung bilang ng trinabaho nila. So, ito yung mga takay, yung mga pakyaw, or task basis na tinatawag. For example, babayaran ka sa dami ng na-recruit mong magpapakabit ng internet. Ganon. Kung kunwari meron kang, ang equivalent is one customer is equivalent to 500 pesos, and then naka-recruit ka ng 10 customers na magpapakabit sa internet company mo, meron ka kaagad na 5,000 pesos. So, yun yung magiging sweldo mo. Kunwari, kaya mo naman pala mag-recruit ng 10 tao sa isang araw. One day mo, meron kang 5,000 pesos. That is workers paid by results. Or pwede din, kunwari medyo matumal, 3 lang ang na-invite mo or na-recruit mo, meron ka lang 1,500. Okay? Depende, case-to-case basis. So, medyo mahirap ito kasi hindi mo alam yung flow. Hindi mo alam kung hanggang saan yung kakayahan mo para kumita ng malaki, at may tendency na ma-zero ka din. Kapag magpapasahod tayo ng mga pakyaw or task basis employees, kailangan yung masusweldo nila is hindi bababa sa minimum wage under the regional wage orders. Ang ibig sabihin yan, class, kung ang minimum wage natin is, ilan na yon? 400 something. Kunwari 400 something yung wage natin, tingnan ko nga, regional. National Capital Region. Wait lang, double check ko. Double check ko yung rate ng Okay, so hindi ko siya makita. So, for example, ang minimum wage na ulit ng Region 1 is nasa 400. Kailangan yung masasahod niya sa task basis or results is hindi bababa sa 400 pesos. Okay, naintindihan? Ito naman, meron tayong tinatawag na, meron tayong mga tinatawag na classification for wage or basis for wage classification. So, meron tayong agriculture. So, from the word itself, agriculture, alam nyo naman yan, yung mga nagtatanim, yung mga more on the production, yung pagpapa-harvest, yung mga yan, yung pagpapalaki ng mga livestock, ng mga poultry, and so on. Kapag sinabi naman nating retail establishment, ito yung mga nagbebenta ng mga goods papunta sa mga consumers. And kapag sinabi nating service establishment, sila naman yung sale of service. Sale of service, ibig sabihin yan yung mga waiter, cook, managers, yan, service establishment. Okay, additional lang, class, no? Hindi makakakuha ng holiday pay ang mga empleyadong working below 10. So, kung example, holiday sa Tuesday, regular holiday, or a special non-working holiday, hindi sila pwedeng mabayaran ng special non-working pay kapag ang empleyado lang sa isang establishment or sa isang company is below 10. Below 9, I mean. So, kung 9 ang workers mo, hindi ka considered. Pero pag 10, ayun, pasok siya.
Hindi rin siya pwede sa night differential, hindi rin siya pwede sa service incentive leave, sa retirement pay, and so on. I-share ko na lang sa inyo itong picture na to, no? Para makita ninyo yung sinasabi ko. Okay, labor relations and unionism. So, ito na yung sinasabi ko. Nagkaroon ng problema ang isang empleyado sa employer niya or boss niya. So, meron tayong mga dapat sundin na hindi naman dapat agad-agad kang magrereklamo kasi hindi porket sinabi magpapadoli ako, papakulong kita. Hindi naman ibig sabihin na si Dolly kakampi sa'yo as an employee. So, gigit na lagi si Dolly. Okay? So, meron tayo under Article 297, wherein pinopromote yung Collective Bargaining Act or CBA na tinatawag. At dito kasi makikita mo yung mga working conditions. Bargain, kumbaga, ibig sabihin, nakalagay doon na ang isang empleyado na ma-hire sa company ko ay mag-work lang ng 6 days per week. Meron siyang 1 day off, meron siyang lunch break, meron siyang coffee break, and yung coffee break niya is bayad. Ganyan. Ganun ang eksena ng CBA. Additionally, ang CBA class, it is a written contract between sa employer at sa labor union or sa DOLE yan. So, ito yung tinatawag nating group deal. So, nagsiset ang CBA ng rules para sa lahat, sa specific group of workers. Specific group of workers ay tinatawag na bargaining unit para yung employer hindi niya na kailangan makipag-negotiate sa every single employee niya. So, how it works? Yun sa negotiation, yung union, kunyari ako yung union, I represent in behalf of the workers. Uupo ako or makikipag-meeting ako sa harap ng management ng isang company. So, they will bargain over things. Like, for example, yung paano po yung increase ng sahod nila? Paano yung bakasyon nila? Paano yung mga leave? Paano yung health insurance? Mga ganyan. Ako ang magiging speaker in behalf of the employees ng company, ng isang company. So, kapag nagkaroon ng agreement, they will sign the collective bargaining agreement. Once napirmahan na, ang CBA magiging law doon sa workplace. So, ang employer, hindi kanya bibigyan the employer cannot give you less than what is in the CBA. Ibig sabihin, lahat ng nasa CBA, sasabihin niya sa'yo, wala nang dagdag, wala nang bawas. Kung ano yung nandoon, yun. Okay, so usually, ang nasa loob ng collective bargaining agreement is, it is more than just a regular contract. Kasama dyan yung mga wages, yung mga benefits, yung mga working hours, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga, specific step-by-step plan kung paano isa-settle yung mga reklamo para yung mga workers hindi sila dediretso sa korte. Also, may rules about union na ano yung right to use the bulletin board or office space. Dapat doon sa bulletin board naka-expose lahat. Also, paano yung rule kapag magtatanggal ng empleyado? And also, paano yung promotion or yung tinatawag nating Peter Principle. Di ba may seniority rule o Peter Principle? Okay, next is, nasaan na tayo? Certificate of Election. So, sa Certificate of Election class, ito yung process na kung saan inaalam natin to secret ballot. Parang ganun din sa election sa Pilipinas. Yung na-appropriate doon sa bargaining unit or doon sa mga empleyado for the purpose of collective bargaining. Asan na yung ano? So, ang election na nangyayari na ito kasi yung mga employees, sila yung magvo-vote at magde-decide kung sinong union ang gusto nilang mag-represent para sa kanila and do the talking doon sa boss. So, para siyang presidential election, pero para lang siya sa workplace ninyo. Okay, so may secret ballot and then malalaman, magkakaroon ng tally and kung sino yung manalo, siya yung magiging union or magiging
speaker in behalf of the workers. Bakit kailangan ng eleksyon? Minsan kasi merong dalawang magkaibang unions na both claiming na they represent for the workers. Or ngayon yung employer pwede siyang ang tawag nito, pwede siyang ma-confuse. Ano ba, sino ba talaga ang kausap ko? Kaya ang mangyayari, magse-settle yung argument once and for all kung yes or no yung vote. Yes ka ba dito sa Union A or Union B, mga ganon. Kailangan clear sino ang magiging speaker. Wait lang. Actually, nangyari yan eh. Merong case na ganyan na, ang tawag nito, yung ibang workers, gusto nilang sumama ng union para magkaroon ng better health dental insurance. So, nakahanap sila ng dalawang union na interesadong tulungan sila. And also, to decide sino yung magtatrabaho for the negotiation doon sa boss. So, nagkaroon si Dolly ng certification election. So, yung all 200 na workers, they vote in secret. So, dalawang union yon, Union A and Union B, nakakuha ng 120 votes si Union A, si Union B nakakuha ng 50 votes, si No Union nakakuha lang ng 30 votes. So, mas nanalo si Union A. So, siya ngayon yung tinatawag nating SEBA. SEBA. Or the sole and exclusive bargaining agent. Siya na yung makikipag-negotiate doon sa boss. So, kahit yung mga 80 persons na hindi nag-vote para kay Union A, sila na ngayon ang kailangang sumunod. Parang majority decision yon, gusto mo man or hindi si Union A, kailangan mong umayon. Kasi siya na nga makikipag-negotiate. Okay? Ang labor arbiter naman, yan, si labor arbiter naman, sila yung, ang tawag nito, labor judge, pero sa workplace nga lang. So, sila yung nag-handle ng workplace breakups, kumbaga. For example, may matinding away between the boss and the employees, si labor arbiter yung papasok. So, si labor arbiter, they work for the NLRC or the National Labor Relations Commission. So, originally, they speak legally, meaning sila lang yung first and only place na pupuntahan mo kapag gusto mong mag-file ng serious labor case. Hindi ka pwedeng pumunta sa city court or sa kahit anong attorney for these issues. Hindi ka pwedeng pumunta sa police. So, they decide or they handle the heavy stuff like, for example, illegal dismissal. Bigla na lang akong tinanggal ng boss ko na walang sapat na rason. Or pwede din na yung company may utang siya sa akin na 50,000 kasi yun yung mga unpaid na sweldo ko dahil laging delay. Or pwede din na yung boss ko pinahiya niya ako. Meron siyang indecent proposal. Ayaw ko nga, pinipilit niya ako. Gusto kong bayaran ako for moral damages. Yung mga yan. Kumbaga, yung reklamo mo as an employee, dito mo ipupunta kay labor arbiter. So, for example, kung natanggalan ng trabaho ang isang tao and feeling niya hindi yon fair para sa kanya, hindi siya pwedeng pumunta sa police station or sa judge. Kailangan magpa-file siya ng kaso sa labor arbiter. And si labor arbiter under the NLRC, they will listen sa both sides and they will issue a decision. Okay, so formation of a labor union naman, ito yung parang birth certificate. So, a group of workers is just a group hanggang sa ma-register sila sa DOLE or Department of Labor and Employment. So, yung registration, binibigyan sila ng power or yun na yung legal personality for the union. So, para maging official, ang union magsasubmit yan ng papers doon sa DOLE, like ano yung mga rules doon sa workplace, sino yung mga members, and ilan yung minutes of the meeting, and so on. So, merong mga types of groups now under the labor union. So, they organize specifically to do
yung collective bargaining. And also, workers association, they organize for mutual aid. So, example, if ikaw and yung mga co-workers mo, nag-meet lang kayo sa coffee shop para mag-complain sa isa't isa, you are just a group of friends. But once you submit your papers to DOLE and nakakuha kayo ng registration number, tinatawag na kayo ngayon na legitimate labor organization. So, you can now legally own a property or sue or kasuhan yung employer ninyo as a group. And pwede din kayo mag-demand ng kontrata. Okay, kinakaya nyo pa ba ang batas, labor code? Okay, so under Presidential Decree number 442 yun. Okay, yung registration for worker associations. Next is standards of working conditions set forth by Philippine law. So this is under Presidential Decree number 442 ulit. Ayan. So, sinasabi under Article 83 na nililimit ang normal working hours to a maximum of 8 hours per day lang. 8 hours ang pinaka-standard. Walang lalagpas doon. And kailangan meron siyang 1 hour lunch break daily and hindi mo pwedeng tanggalin yun sa kanya kasi right niya yun. Pero minsan, depende sa boss, parang kunwari, okay, may meal break ka na 1 hour. Sa umaga, meron kang coffee break na 15 minutes. And then sa hapon, may 15 minutes ka din na coffee break. Bayad yung mga coffee break mo. Pero pag lunch break, hindi yun bayad. Okay? So, ang hours work na tinutukoy naman natin, kasama doon yung lahat ng time during kung saan ang employee is required siyang magtrabaho or dapat nandun siya sa workplace niya. And kailangan during yung shift niya or yung pasok niya, ang employee is permitted to work. For example, binigyan ka ng schedule. Okay, Tiffany, pasok ka ng 8 to 5. And then pagdating mo dun, sasabihin sa'yo, hindi ka pwedeng pumasok. Hindi pa naman kami umuoo sa kontrata mo. Hindi pa naman kami umuoo dun sa schedule mo. Hindi pwede yon kasi nakapirma ka ng kontrata. Kailangan payagan ka nilang magtrabaho. And during your 8 to 5 hour na 8 to 5 na schedule mo, dapat nandun ka sa workplace mo. Okay? So, when we say extended working time naman, ito yung nagtatrabaho ka longer than the normal work days. So, for example, ang pasok mo talaga is, ang nakalagay sa kontrata mo is 5 days kang papasok. Pero, pinapapasok ka ng Sabado kasi kailangan ng manpower. Yun yung tinatawag na extended working time. So, under the Article 85 of Presidential Decree number 442, responsibility ng employer na bigyan yung mga empleyado niya ng 1 hour na regular meal. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Specifically, 1 hour. Saan na tayo? Dito na tayo ngayon sa overtime pay. Yan. Overtime and night shift differentials. So, this is under the Article number 86 of Presidential Decree number 442. So, sinasabi dito, ang overtime, additional compensation siya para sa trinabaho mo beyond sa 8 hours. So, for example, ang schedule is 8 to 5 and then nag-extend siya ng 1 hour hanggang 6 p.m., yung 1 hour na yon, it is considered overtime. Pero, according to, dati kasi, according to, siguro sa DOLE yon kasi parang nabanggit yun sa amin dati, na kapag mag-overtime ka, mababayaran ka lang kapag naka-isang oras ka. Pero kapag 30
30 minutes hindi bayad. So, parang ako naman, nagaling ako sa HR, no, nagtrabaho ka ng 30 minutes and then hindi mo babayaran. So, naghanap ako ng mga resources and fake news yon. Basta nakalagpas ka ng 8 hours, kailangan bayaran yung existing na time doon sa 8 hours. Okay, so work beyond 8 hours is considered an ordinary day. Ibig sabihin, kapag lumagpas ka na sa 8-hour shift mo, meron ka ng additional na 25% sa hourly rate mo. For example, ang sahod natin is 800 per day. Ngayon, ang per hour mo is 100 pesos. Ngayon, 30 minutes ka lang nag overtime. So, half yon magiging 50 pesos plus 25%. Okay, ganun siya. So, mamaya i-discuss ko siya paano yung computation. So, yung mga overtime daw on a special day requires an additional 30%, night shift differential from 10 p.m. to 6 a.m., may 10% na dagdag, and ito, yung compressed work week schemes may involve a 48-hour total across 6 days. Unahin muna natin tong compressed work, no, para maka-move forward tayo sa mga overtime. So, doon sa compressed work week, no, so, kung, for example, 6 days a week kang papasok, and then, per day mo is 8 hours, pwede kang makipag-negotiate or depende sa kontrata mo, kung pwede kang pumasok dito sa compressed work week scheme. Ibig sabihin, mas shorter yung pasok mo. For example, para lang ma-meet mo yung 48 hours, papasok ka lang ng 4 days. Ganyan. So, papasok siya ng 12 hour, 12. Tama. So, parang yung 4 days mo, meron kang 12 hours per day na shift. Okay, yun yung compressed work week scheme. So, yung remaining 3 days, yun na yung rest day mo. Okay, naintindihan? Mas mahaba, pero mas maikli yung araw ng pagtatrabaho. Unlike sa typical na 8 hours per day, pero 5 to 6 days naman yung pasok. Okay, next. So, ito na, magko-compute na tayo. So, sinabi ko kanina na yung trabaho na beyond 8 hours, during an ordinary day, walang holiday, walang regular holiday, and so on, ang isang empleyado is entitled siya for an additional 25% sa hourly rate niya. So, for example, si Tiffany, pumasok siya sa trabaho niya ng 8 to 5 sa isang private company sa Urdaneta at nag-out siya ng 8 p.m. Ilan yung overtime niya? So, kailangan kapag mga ganitong question, iniintindi ninyo. Kasi 'di ba meron tayong sinusundan na wage rate. So, dito makikita ninyo, saan na yung ballpen ko? Yan. So, dito, 'di ba 8 to 5 ang pasok niya. So, kung bibilangin mo yan, 9 hours siya. Ayan. Sorry, kumain kasi ako. Yan. So, 8 to 5 p.m. is meron siyang 9 hours. So, intindi nyo na lang yan. Kaya niya yan. So, ma'am, bakit 9 hours? Di ba 8 hours lang ang sinabi mo? Kasi nga, class, kasama dyan yung lunch break na hindi bayad. Alangan naman na, uwi ka pa, 8 to 5, mag-clock out ka, ganun. Pwede naman, pero kasi dito sa Pilipinas, ganyan talaga. 8 to 5, 9 hours ang bilang niyan. Okay, sa isang private company sa Urdaneta City, Pangasinan. So, Urdaneta City belongs to Region 1. Ilan ang minimum wage ng Region 1? Nasa 400 something to 505 maximum. Okay, so isipin natin na 505 ang per day niya. So, nag-clock out ako ng alas 8 ng gabi.
So, ibig sabihin, meron tayong OT na from 5 p.m. to 8 p.m. So, bilangin natin yon 6, 7, 8. So, meron tayong 3 hours na OT. Hirap naman magsulat dito ba? Yan. So, ilan ang overtime pay ni Tiffany? Okay, so let's break it down. Ito na yung sinasabi ko. 8 a.m. to 5 p.m., 8 hours including lunch break. Plus 1 yan talaga, magiging 9. And then, ang overtime niya, binilang natin, we have 3 hours. So, paano natin kukunin ang per hour rate niya? So, 505 pesos divided by 8 hours, kasi yan nga ang normal or standard na oras ng pagtatrabaho, ang makukuha natin is 63 pesos and 63 and 13 cents per hour. Ngayon, dahil meron tayong rule na sabi nga dyan, 'di ba? Pag ordinary day, meron kang additional na 25% sa hourly rate mo. Magdadagdag tayo ngayon ng 25% doon sa hourly rate. Ito na kasi yung hourly rate plus. So, 63.13 plus 25%, ito ang makukuha natin. Pag i-compute nyo rin yung per hour, pwede naman ding times 0.25. Ito rin lang ang makukuha ninyo, 78.91. So, dalawang options ang pagko-compute ng overtime pay. So, option 1, pwedeng i-multiply mo na siya yung 3 hours. Multiply mo na yung 3 hours na overtime. At pag ano yung total, i-plus mo na lang yung 25. Or option 2, kunin mo muna yung per hour rate, tapos 25%, and then i-add mo yung, i-multiply mo siya sa 3 hours. So, parehas lang. Okay, so ibig sabihin, ang magiging sweldo ni Tiffany, 505 pesos. 505 plus 236.71. Ilan na yan? O, magiging nasa, dali nga, magka-calculator ako. Magiging 741.71. Okay? Bahala na kayo mintindi dyan. Yan. Ganon ang pag-compute ng overtime sa ordinary day lang. 25%. Next. Paano naman ma'am pag rest day niya or special day, pinapasok siya? Ito na ngayon yung sitwasyon. So, nasa rest day si Tiffany, tumawag yung boss niya na kailangan niyang pumasok sa trabaho. Maybe because kulang yung manpower. So, pumasok siya ng 9 a.m., umuwi siya ng alas 10. Ilan ang overtime pay niya? According to law, pag rest day or na pumasok siya ng special non-working day, like for example, Chinese New Year, yan, merong 30% na dagdag sa hourly rate niya. So, ganun pa rin. Lagi tayo magbibilang ng 8 hours or 9 hours. Excuse me. So, 9 a.m. to 6 p.m. ang standard time pag pumasok tayo ng 9. So, overtime natin, 6 p.m. to 10. 4 hours na yan. And then, we will compute again. So, ito yung hourly rate natin, 63.13. Magdadagdag lang tayo ng 30%, magiging 82.06 per hour yung overtime. So, ganun din, pipili kayo kung anong option. So, 505, yan. So, 505 plus 328, pumapatak ng almost 5, 8, 13, 813 ang per day niya. Next, night shift differential. So, ang night shift differential, from 10 p.m. lang siya magi-start up to 6 a.m. And meron siyang additional na rate ng 10% every hour. So, ganun din, si Tiffany, the CEO of Twinklebox, pumasok ng 9 a.m. and umuwi ng 12 midnight dahil maraming tao. Ilan ang additional pay niya? Ganun ulit, balik na tayo dito, mabilis na. 63.13
magdadagdag ka ng 25% kasi hindi naman sinabi diyan kung special day. So, ibig sabihin, ordinary day siya agad-agad. Plus, magdadagdag ka pa ng 10% for the night differential kasi umuwi siya ng alas 12. So, ang night differential niya is 2 oras. Bakit 6 hours yung nilagay ko dito? Okay, mali yan. Yung paniwalaan nyo lang dyan sa sa screen. Kasi 'di ba ang rule natin is ang tawag nito, magdadagdag ka ng 25% doon sa anong tawag nito? Magdadagdag ka ng 25% doon sa OT niya. So, ibig sabihin, ang mababayaran lang talaga sa 25% is 6 hours. Mase-separate pa ngayon yung 10 PM niya to 12 midnight na 2 hours. So, ang mangyayari doon sa 2 hours na natitira is 25% plus 10%. Kasi yung 10 to 12 midnight, pasok siya sa night differential. Okay? So, ikakat ko muna dito, no, yung overtime pay. Wait, tingnan ko nga. Oo, ikakat ko talaga siya kasi yung susunod na slide, medyo mahaba na naman yung lecture. Okay, babalik ako. Bye!